Picture tayo, selfie tayo. Selfie tayo. Tara. Gusto ko yan. Lahat ng yan. Dito. 1, 2. Ay, isa pa. Waki. Ay. Pasa mo sa akin. Send ko sa inyo. Oy, personal consumption lang to, ha. Bawal to i-post. Privacy nila, ha. Dali na. Send ko. Naku, ipapaprint ko yan, ha? Kaya kailangan ano yan. Ikaw Pwede ka naman merienda tayo muna. Dito. Ayun. Tara. Halika. May merienda rito. Robot pala ako. O, kain na kayo, ha? Tara. Ito ay masarap to. Ayan. Gutom na ako. Tapos din. Ay. Salamat, Nate, ah. Pasubo ka patuloy. Don't worry about it. Alam ko mahirap yan. Pagsabay ang career at family problems. Oo. Sarap, diba? Mahirap talaga magtrabaho kapag meron kang inaalala sa bahay. Siyempre, lalaban pa rin, diba? Yun ngang pagngiti sa mga fans. Simple lang yun, pero mahirap gawin pag nahihirapan yung puso. Relatable. Bakit? Nahirapan din ba yung puso mo? Basta, I'll always be here for you, Jenny. At maghihintay lang ako. Ready ka na. Naantay sa ano? Pag ready ka nang i-share ulit natin yung stage. Ay, dalawa. Namiss ko kaya yun. I trust whatever decision you're going to take. Kung sinong pipiliin mo. Ako, ang mami mo for 20 years. O yung kapatid mo na pwedeng agawin lahat ng meron ka. Nakakadalawang session na tayo dito. Bali, 8 to 18 sessions pa sa hyperbaric oxygen therapy para mag-improve yung pandinig mo. Sige po, Doc. Gano'n ba katagal bago bumalik sa normal? Improvement na lang talaga ang hinahabol natin dito. Good thing may hearing aid si Sir, kaya nakakarinig na siya. Pero may chance pa rin na tuluyang mawala yung pandinig niya, kaya aalagaan pa rin natin. Opo. Sinusunod ko naman po lahat ng inuutos ninyo. Hindi na po ako umiinom ng alak. Kahit po kape, hindi na ako umiinom. That's good. Ituloy-tuloy lang natin yung therapy mo. Sige po, Doc. Gawin ho natin ang lahat para mapabilis ho yung paggaling ng pandinig ko. Dapat lang. Dapat gumaling ka talaga. Ang dami-dami pang kakantahin ni Jenny. Hello, everyone! Mag-ingat! Padaan! Padaan po! Padaan po! Buti umabot! Sakto kayo, Tita. Biggest comeback. Agad-agad tayo na yan, Tita. Yan,
Dara, buti na kita. Ano ginagawa mo dito? Ang lakas ang loob mo pa magpakita sa akin. Nang dahil sa'yo, nagkasira kami ni Megan. Dara, nasira rin naman ako. Wala na akong masulungan kasi galit na sa akin yung mga tao. Pero tinanggap mo. Tinanggap ko man o hindi. Ikaw nakaisip nito eh. Sige ka, pag hindi mo ako tinulungan, mapipilitan ako na ipagkalat na ikaw yung dahilan kung bakit ko ginawa yung gulo. Kaya tuloy na pahamak yung asawa ni Minchie Sikat. Ay! Basta! Basta! Tulungan niyo! Basta! Medic, tumawag ka! Tumawag ka! Sino pwede tumulong sa atin? Perry! Perry! Dito ho! Perry! Bigla na lang po siya. Okay na siguro yan. Sa ngayon, salamat. Makakatulong to Huwag mo nang sabihin sa akin kung saan ka magtatago. Para kung may magtanong sa akin, wala talaga akong alam. Ang importante, makaalis ka ng bansa. Para hindi ka nila mahanap. At huwag mo na akong kontakin. Sinisigurado ko sa'yo, wala ka lang maririnig mula sa akin. Basta Dara, siguraduhin mo lang na magde-deposit ka sa account ko buwan-buwan. What? You're extorting money from me? Hindi naman sa ganun, Dara, pero isipin mo naman, ang gastos kayo magtago sa ibang bansa. Saka, pag naubusan ako ng pera, mas madali ako matiktikan ng polis, ikaw din. Tandaan mo, Dara, may nasaktan dahil doon sa gulo. Napakana mo. Perry! Very sikat ang pangalan niya, di ba? Tatay ng leader ng Ilumi si Jenny. Huwag mo nang idiin pa. Ang importante, ligtas si Perry. Wala siyang permanent injury. Kaya pwede kalimutan na natin lahat na nangyari ito. At makakaasa ka that I'll be taking care of you. Salamat. Salamat talaga, Dara. Kilala mo naman ako, Dara eh. Ang tagal mo na akong fan. Napaka-loyal ko sa'yo. Promise, walang makakaalam na sino man na may kinalaman ka doon sa nangyari kay Perry. Twinkle, huwag mong kalimutan yung mga gamit ko for the show tomorrow. Okay? Kung importante yun. Megan, I swear, I was on my way to your show. Kaya lang may humarang sa akin eh. Yung isang associate, pero babawi ako sa susunod. Mom, it's okay. I just want to say na tama kayo. Bukas na yung mga mata ko tungkol kay Jenny. Inagaw niya lahat sa akin. Hindi ko siya kaibigan. I'm glad. You finally see the truth. Ibaon na natin sa limon. At sa hukay ang lihim ng daddy mo. No one will ever know na si Jenny ay isang halari. Pinipita ka kang para sa inyo. Oo.
syempre. Di ba? Maganda yun. Para marinig natin. No? Sige po. Okay. Ikaw ang katabi. Oo na, ikaw ang dahilan. Kaya kilig ko ay di maiwasan. Oo na, ikaw ang dahilan. Di matatago ang nararamdaman. Wala akong marinig! Wala na akong marinig! Wala akong marinig! Papsi, baka naman po kailangan lang po yan just your hearing aid. Papatigil po Baka po yung battery, lobat lang o kailangan lang po ulit i-calibrate. Ay, baka kailangan lang ayusin yung hearing aid. Hindi po, imposible yun, Nay. Hindi pwede. Nay, ayusin ko na po. Wait lang po. Ano po nangyayari kay Papsi? Hindi ko alam. Umaasa ako na sandali lang to. Na hindi to permanente. Hindi ko pa rin po matanggap na nabingin na po talaga siya na hindi pwede. Bakit ba? Bakit ako nakipag-away? Sana hindi ko yun ginawa. Sana hindi na ako sumugod para hindi sumunod ang tatay mo. Hindi sana siya nabagok. Kasalanan ko. Hindi, wala akong kayong kasalanan. Hindi po kasalanan. Kung sino nagsimula ng gulong yun, siya ang may kasalanan. Siya ang dapat managot. I will do everything to protect you, Megan. I will make sure that no one will take what is rightfully yours. Ito po yung kinakatakot ko eh. Yung tuluyan na sasabi ng doktor na mabibigyan na talaga si Papsi na eh. Natatakot po ako. Tsaka, nakakapangina na eh.
Pero, hindi po pwede. Hindi pwedeng manghina. Dahil kailangan po na mas maging malakas tayo para kay Papsi. Kailangan na sa atin manggaling yung pag-asa na makakarinig pa po siya ulit. Kung ginagawa na po natin yung dati pa ngayon ay dodoblihin natin. Para kay Papsi. Para kay Papsi. Ito na yung sinasabi niyo na posibilidad na hindi na nga siya talaga tuluyang makakarinig. Dahil nga dun sa damage sa cochlea because of the head trauma. Kung dati may naririnig pa siya, ngayon totally wala talaga siya naririnig based dun sa tests and assessments na ginawa namin sa kanya. Pero, hindi ibig sabihin na wala na tayong pwedeng gawin. We can still help Perry adapt and communicate better, gaya lang ng ginagawa ninyo dati. So, itutuloy pa rin natin yung sinuggest ko na rehabilitation therapy. Maganda rin na ma-evaluate siya for cochlear implant para malaman natin kung candidate siya for surgery. Cochlear po. I can discuss the surgery further after the evaluation.